Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, delikado to. Pulis napasugod sa Davao, Duterte Baste Bomuelta. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Nasa Davao na ang aaresto kay PRRD. Di umano kasi dalawang batalyon nandoon na ngayon sa Davao. Yan po ang sabi, mainstream media. Kayo humusga kung fake news ito o hindi. Basta mainstream ang nagbalita po nito. 40 na tao at marami pang nasuspinde ng mga pulis doon sa Davao, tapos may dalawang batalyon pa. Aba, matindi na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Ito raw ay posibleng aarestuhin si PRRD o aarestuhin sila BP Sara, sila Bato o si Pastor Kibuloy. Kararating lang po itong mga pulis, itong batalyon, itong SAF pa mismo. Nako, matitindi. Matitindi itong pangyayari sa bansang Pilipinas, isang mainstream media. Alam nyo, hindi naman tayo kumukuha sa hindi mainstream media kasi mahirap na fake news tayo. So tingnan nyo po mabuti. Ito ay balita, cleansing or political vendetta. Ito ba ay nililinis yung hanay nila or gumaganti? Okay? Kasi 40 Davao City Police officers ordered relief. Davao Police. Inalis muna. Okay? Diyan muna kayo sa isang tabi. Hindi muna kayo police. Okay? Okay. Ito sinabi, the police officer in Davao have been relieved from their post to pave the way for investigation of 7 suspected drug pushers in a recent buy operation. Okay, hindi ko po na nailagay dyan lahat. Ito po, babasahin ko na lang. Ano po, ulitin ko, mainstream media po ang naglagay niyan. Okay? So medyo duda rin ako sa mainstream media na yan, pero kailangan ko ibalita ko sa inyo. 40 police personnel, including 7 station commanders, were ordered relieved from their post and reassigned to the regional personnel holding and accounting section of Police Regional Office in Davao Region, effective Friday night, May 24. May 24, Friday night. Ulitin ko. This move comes as a newsline received reports that dalawang batalyon ng police, SAF, Special Action Forces, arrived at the regional office around 9:45 p.m. on the same night. Ibig sabihin, dalawang batalyong pulis dumating na sa Davao City. At ito po ang kumakalat sa mga ensimada at sa mga dilawang taing nakikisawsaw. Ito raw ay posibleng, ang kanilang sinasabi, ito ay posibleng paghahanda na kung sakali meron ng arrest warrant para kay PRRD, naka-ready na itong 100 battalions na to. At kaya nirelieve yung mga 40 na pulis dahil para to take control of Davao. Alam natin, ang Davao kontrolado ng mga Duterte. So, unti-unti na po binabawasan ang puwersa ng Duterte dyan. Kaya po, maraming nagsasabi sa kabilang bakod, dyan sa mga barbershop, sa kwento-kwentuhan nila, ng mga vloggers nila dyan, ng mga ano nila, broadcaster daw sila. Okay? Pati po daw si Pastor Kibuloy. Hindi natin malaman kung ang binabanatan nila dito ay si PRRD, si BP Sara o si Bato pinaghahanda or pati si Pastor Kibuloy. Yan. So, ito para sa akin, kung titingnan ko kung ito ay totoo, mamaya kayo na po ang mag-search kung totoo itong balita na to or hindi. Ulitin ko kasi medyo duda rin ako sa mainstream media na ito. Alam nyo naman, isa to sa mga galit sa mga Duterte lang. So mga kababayan, dapat kung magpadala po sila ng dalawang batalyon dyan sa Davao, dapat maglabas din po sila ng kanilang rason, no? Kung bakit ganyan karami ang ipinadala sa Davao, mga kababayan. Na alam naman po natin na ang Davao po ay let's say wala nang MPA, di ba? Ano ba ang kalaban natin, di ba? Itong mga makakaliwa. Nilinis na po yung makakaliwa dyan sa Davao. Mas maganda siguro, di ba maglabas po sila
ng concrete na statement kung bakit ganito karami at anong ginagawa nila dyan. Diba? Eh mahirap naman yun para sa para kaya Mayor Baste na hindi niya alam kung diba? Hindi niya alam kung ano ang purpose ng mga ito dyan. Na samantala siya po ang mayor dyan, mga kababayan. O ganun na ba kasuportado? Ay ganun na ba ka-supportive yan itong ating gobyerno sa Davao City para magpadala ng ganyang karaming pulis? Or iba? Or iba po ang kanilang purpose kung bakit nandyan po ang 2 batalyon na yan? Or kung sinusuportahan nila, diba? Sa palagay ko hindi sinusuportahan Ay palagay ko lang yan, opinion lang yan mga kabayan, sapagkat tinanggal nga yung 7 diba? 7 pulis na war on drugs. Kasi kung sinusuportahan nila, dapat hindi nila tinanggal yon. Isa lang po ang ibig sabihin nito mga kababayan. Ito pong mga kapulisan nandyan sa Davao City ngayon, ay hindi po hawak ng mayor, di ba? Hindi po hawak ng local government. Yan po ang natin. Hindi ba nila nirerespeto ang pagiging mayor ni Baste, mga karibin natin? Oo. Pero balita po ito. Binalita nila. Ang sa tingin ko dito, kung ako po ay magbibigay ng opinion, ito ay pagpapakita ng puwersa. Remember, dapat may maisug ng Sabado. Tapos na-postpone, magiging Linggo, tapos na-postpone. Tapos nagpadala sila ng 2 batalyon, Biyernes. Ibig sabihin, nilagyan nila ng truck yung Freedom Park diyan sa kung saan igaganapin ang maisug. Tapos nagpadala, nirelieve itong mga police officers, tapos nagpadala ng 2 batalyon. Ito ay maliwanag, nagpapakita, kumbaga sa isang tao, ito ay paglalabas ng baril or ito ay pag-flex ng muscle. Tandaan nyo, sinasabi ni Tatay Digong, atin ang pulis, atin ang sundalo. Pero dito pinapakita, teka muna, mali kayo. Sige, tuluyan nyo yung maisug na yan. Ito kami. Amin ang pulis. Hindi nila sinasabi directly, pero ganyan po ang pinapalabas nila. Kasi nga, binabawasan ng puwersa ng taga Davao, mga Davao Police. Ay, eto po. Ito lang mga kababayan ang hindi katanggap-tanggap para sa atin pong mga supporters ng Duterte. Kasi kung sino patuloy yung may nagawa para sa bayan, alam nyo mga kababayan, hindi po biro yung ginawa ni Pangulong Duterte, may panahon pa ng pandemic. Hindi po biro yung kanyang ginawa para sa ating bayan, para sa future, Pero bakit ngayon po ay imbis na parangalan, imbis na parangalan, ngayon po ay sinisikil pa ang karapatan. So ano na lang ba tayo ngayon mga karibin natin? Bumabalik ba tayo sa nakaraan? Nagtatanong lang po mga kababayan, di ba kasi nung nakaraan ni Marcos Sr., parang I think ganito rin ang mga nangyayari, gamit na gamit po ang armed forces ng panahon yun para sikilin yung mga karapatan na nag-comment nga po sa panahon di umano ni Marcos Sr. talagang ginigipit yung malayang pamamahayag, controlled ang media yata noon Ngayon, hindi na talaga makokontrol nila ang media kasi may social media na. Diba? Pero ito naman ang ginagawa nila. Sa Duterte. Hindi natin alam kung bakit ganito po. Diba? Gaya nga po ng sinasabi ko, malaki po ang nagawa siguro kayo, aminado rin naman kayo na malaki po ang nagawa ni PRRD sa ating bansa. Pero imbis na parangalan, ay iba po ang ginaganti ng gobyernong ito. Grabe naman po kayo. Kung sino patuloy yung nakatulong sa atin,
Siya patuloy ngayon ang sinisikil ang karapatan. Nako po. Delikado pala ngayon, no? Delikado po. Ang magpahayag ka ng sarili mong opinyon, no? Pero, di ba nasa yan eh, nasa saligang batas naman na may tayo karapatan na magpahayag ng ating nararamdaman sa gobyerno. Po ay syempre, alam naman natin, hindi langit sa lahat, na talagang bothered po sila dyan sa maisog. Kasi kung hindi ka naman abala dyan sa maisog na yan, hindi ka naman maglalagay ng sangkatutak na truck dyan. Hindi mo naman ipopospone yan. At pagka natuloy ang maisog, nasususpinde o may nakakasuhan, nabubuhay ang kaso. Alam nyo naman lahat yan. At kung kayang hindi matuloy, harangan nila, gagawin nila. Pag natuloy, yari kayo. Yari kung sino man ang pumayag na matuloy ang maisog dyan. Kaya nga po tingnan ninyo, lahat po ginawa nila ngayon. Itong dapat na gagawing maisog ngayong araw na ito. Di ba? Oh. Pero syempre pinigilan. Ikaw ba naman? Tanggalan ka ng suporta. Mamaya hanapan ka pa ng kaso. Ano na? Pigilan mo na lang yung maisog na yan. Di ba? Sabi dito, totoo yan, taga Davao ako, nasa post ni Mayor Baste. Alam mo, hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Sabi ko nga sa inyo, binabalita ko. Pero discuss natin kung ito'y totoo o hindi. Pero tatandaan nyo, balita po to ng mainstream media. Hindi ako mahilig kumuha sa mga vloggers na nagpapakalat lang ng fake news. Mainstream po ang nagsabi nito eh. Okay, so tuloy tayo. Ngayon, kung ito'y totoo, ito opinion ko dyan. Talagang ipita na po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po nakakatakot, ingat-ingat po tayo ha. Hindi na po biro ang nangyayari ngayon. Okay? So, hindi, sabi dito, meron na official statement on the recent removal. Hindi lang po yung statement, yung 2 batalyon meron. Yan ang issue dyan, yung 2 batalyon. Bakit nagkaroon bigla dyan? Bakit magpapadala ka ng ganun? Diba? Plano nilang kontrolin ang Davao or nagpapakita sila ng puwersa, hawak namin itong mga pulis. Yan po ang nakikita ko dyan. O, diretso tayo, basa natin. Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of PRO 11, was also relieved from her post. In Special Order Number S0RA 2024-1561 dated May 24 by the Command of Police Brigadier General Aligre Martinez. The following station commanders and their deputies were ordered relieved. Ang dami. Ang dami pinakita. Yan yung mga na-relieve. Hindi ko nababasahin isa-isa. Bukod dun sa 40, yan pa na-relieve din yan. Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of 7 suspected drug pushers were also ordered relieved. Ito kasi tatandaan po natin, merong drug war po kay si Baste. Okay? Yung drug war ni Baste, bigla nga yung kinasuhan, ito mga police nire-relieve. On Thursday, May 23, Davao City Police Office Director Ricardo Bad-Ang was relieved from his post and Colonel Sigulon was designated as OIC City Police Director. The following police officers were designated as OIC. Yan, may mga binanggit. Ito na yung mga bagong OIC. Sa madaling salita, ito po yan. Ako po, naaawa ako sa mga pulis. Kasi itong mga to, ginawa nila yung trabaho nila na para labanan ang droga sa Davao. Wala pong problema dun sa drug war ni Baste. Kasi kung talaga namang problema kayo, kaya nga pinapaalis na kayo, hindi nyo sineryoso si Baste eh. Di man nagbigay ng warning si Baste, lumayas kayo dito. Doon kayo gumawa ng negosyo nyong addictus. Sa ibang city kayo pumunta o sa ibang probinsya. Eh hindi kayo nakinig. Natural gagalaw ang drug war. Okay? Itong mga pulis, nakakaawa, ni-relieve, ginawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Susunod yan yung natural. Anong gagawin mo? Kung yung huhuliin mong adik. Sige nga, kayo tanungin ko, may huhuliin kayong adik. Pumalag. Ano sasabihin mo? Sige, barilin mo ako dito. O sige, suntukin mo ako. Sige, paluin mo ako. Diyan, paluin mo ako ng tubo, ganon. Normal, pagka lumaban yun, pabanatan ng pulis yun. Diba? Kaya ako naawa dyan sa mga pulis kasi ginagawa nilang trabaho nila para matulungan, malinis ang Davao. Malinis po ang Davao, ha? So yan mga kababayan, anong inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, no? Talagang nakakabahala, nakaka-alarma po yung nangyayari dyan sa Davao City, mga kababayan. Tama po yung sinabi ni Coach Oli na
Nakakaawa po yung mga pulis. Gaya nga po nung sabi ko ng mga nakaraang vlogs, mga kababayan, na itong ating mga kapulisan, mga kababayan, medyo mag-aalangan na po, no? Medyo mag-aalangan na magkaroon pa ng drug war. Instead na lumaban po sila, doon sa mga di ba? For example, operation, di ba? Imbes na silang, di ba? Silang mga kakagurgur kasi lumalaban naman, o baka sila pa mag-alangan po silang gurgurin. Di ba? Baka sila yung gurgurin patuloy, mga kababayan. Sa sobrang bait. Gusto yata ng na irespeto. Irespeto nyo naman yung yung mga adictos, no? Huwag nyo pong gugurgurin agad. Hayaan nyo muna nga, tamaan muna kayo. Diba? Antayin nyo muna. Iba yung ngayon, Iba talaga yung ngayon. Kung dati sa panahon ni Perardi, huwag nyo nang antayin na kayo ang madali. Pag nakita nyo palaban na, birahin nyo na agad. Diba ngayon, may hintayin nyo munang may masugatan, may maano sa inyo. Diba? Kawawa naman po. Yan po ang magiging silbing aral, no? Or leksyon sa ating mga kapulisan ngayon. Mag-aalangan na po sila na gumawa ng mga hakbang. Na i-safety muna nila yung kanilang mga sarili. Kailangan safety muna yung mga adictos, mga kababayan, no? Bago po ang kanilang sarili. Aray ko po. Nabaliktad na yata ang mundo, mga kababayan, Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.